1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen? Say it every day. Pagising mo pa lang, I am Macarius, Lord. Amen? Sapagkat ito yung deklarasyon ng pagpapala in your spirit, soul, and body. Kompletong pagpapala. Sapagkat ikaw ay nagdideklara na ikaw ay spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed. Dahil kanino? Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen po? Alright, so let's begin our lesson, part number 1. The first leg of our series is entitled, next po, The Life of the Church. Sabi nga natin, The Life of the Church. Amen? Ang buhay ng ating iglesia o simbahan. And as of this moment, tayo po ay sasamba sa Espiritu at katotohanan sapagkat makikinig na naman tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. At ngayong araw na ito, matututunan natin na ang simbahan pala hindi itinayo sa kung sino-sinong tao o kilalang mga sikat na tao, kundi ito ay founded on Christ. It is also anchored on the Word of God and it is marked by His love. Amen po mga kapatid? Amen. Kaya po, ngayong araw na ito, ang ating sasambahin na Kristo o ang Diyos na Panginoon natin ay buhay. Sabihin sa katabi, buhay. Yan. Hindi siya yung patay na nasa krus pa rin at nakapako. Ba't nandiyan ka pa rin? Hindi pa nabubuhay eh. Amen mga kapatid? Pero ang ating Kristo ay ang Kristo na buhay. Siya ay muling nabuhay at siya ay buhay sa ating mga mananampalataya sa Kanya. Can I amen? Naniniwala ka bang buhay si Jesus? At kasama natin siya sa oras na ito. Amen po ba? Amen. So today we're going to read the scripture from Acts chapter 2, verse 42 to 47. At ang background po nito, this is the first sermon of Peter, no? Para po siya po ay mangaral ng salita ng Diyos. Sabi po rito sa verse 42, they spend their time learning the apostles' teaching, sharing, breaking bread, and praying together. Ano yung mga ginagawa nila? They spend together learning the teaching of the apostles. Nag-share sila. They break bread and pray together. Verse 43, the apostles were doing many miracles and signs. And everyone felt great respect for God. No? So, nung first church, yung unang-unang church, naranasan na nila kagad na may mga pilay na naglalakad, bulag na nakakakita, at may mga buhay na nababago dahil kay Kristo. Amen mga kapatid? So they felt great respect para sa Diyos. Verse 44, all the believers were together and shared everything. 45, they would sell their land and things they owned, and then they divide the money and give it to anyone who needs it. Ang ganda ng church na to, no? So pag may kailangan ka pala, yung mga mayayaman, nagbebenta ng lupa, at yung pinagbebentahan, pinamimigay nila sa mga wala. Are you with me mga kapatid? Sinong gustong umati sa ganong church? Diba, no? Yung iba nga lang, nagbibigay ng trabaho, kaya dinudumog sila eh. Pag wala ng trabaho, wala na rin. No? Pero tayo po ay pinapayaman ng Panginoon, hindi lang sa material na bagay, kundi sa spiritual at emotional na bagay. Can you hear amen? Amen. Verse 46, the believers met together in Sandaw, in the temple, every day. Sabihin natin, every day. Tingnan nyo araw-araw to. Mamaya, lalaliman natin ang pag-aaral dito. They ate together in their homes, happy to share their food with joyful hearts. 47, they praised God and were liked by all the people. Every day, the Lord added those who are being saved to the group of believers. Nakita niyo po yan? So, araw-araw, dahil maganda ang kanilang mga samahan, nadadagdagan ang ating church. Can you hear amen? Nagtataka po ba tayo, bakit hindi tayo nadadagdagan? Baka may problema pa. Amen mga kapatid? Dapat makita sa atin ang mga bagay na naginawa ng first and early church para makita ng mga tao na ang Diyos ng mga taong ito ay tunay at buhay. Can you hear amen? Amen po ba?
Or else, sabihin lang, bakit ako sasama sa church nyo? Parehas lang tayo. Yung sa amin, ganyan. Sa inyo, ganyan. Parehas lang. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Pero pag nakita ng Diyos ng ating church ay nagiging masaya, nagsishare ka sa kung anong meron ka, masaya pa rin ang puso mo, ang bahay mo, bahay na rin nila, no? Makikita natin that the Lord will add believers sa ating pong kalagitnaan. At humanda ka kasi magiging care leader ka na, ikaw ang mag-aalaga. Sa katabi, ikaw ang mag-aalaga. Amen mga kapatid? Could you picture this? No? Itong binasa natin kanina. This is the inception of the church. Ibig sabihin, this is the beginning. Ang pinaka-pasimula, batang-bata pa ang church. At nangyari ito with the initial 120 na mga believers na nando sa upper room at nadagdagan sila ng ilan? 3,000. No? Isang araw lang, 3,000 na, and they gathered together at the day of Pentecost. Wow. Gusto niyo po ba yun? Ilan na tayo rito? Pagpalagay na natin, nasa 60 or 70 tayo. At nung nangaral si Pastor Gani, kinabukasan may dumagdag na 3,000. Kasya ba rito? No, baka sabihin na, naku, kailangan alas 7 pa lang, nandun na ako. Kundi wala akong maupuan. Amen mga kapatid? Amen po ba? So, ang tawag doon, magandang problema. Sabi mo nga, magandang problema. Kasi madami nang attend eh. Amen mga kapatid? At sila'y willing na maglingkod, makinig at magpagamit sa Diyos at makinig ng salita ng Diyos. Kaya pumalakpak nga po ang nag-i-enjoy sa salita ng Diyos. Sa oras na ito, amen mga kapatid? Enjoyin mo na habang maliit pa tayo na, ganda, masarap yung pagtuturo, maganda yung pag-aaral. Kasi pag medyo marami na tayo, magiging crowded na. Are you still with me mga kapatid? So that is the picture of the early church. At ang tawag pa nga po ni Pablo dyan, bago pa siya maging Christian, kasi siya yung tumutugis sa mga Christian noon, pinapatay niya lahat ng mga sumusunod kay Kristo. Ang tawag niya sa kanila, followers of Christ's way. No? Sila yung mga sumusunod sa pamamaraan ni Kristo in Acts chapter 9. And in Acts chapter 10, no? Doon na po makikita na yung picture ng church na ito, hindi perfect. Sabi mo nga, hindi perfect. Walang church na perfect. Tama ba mga kapatid? Sa feeling mo dito sa church na to, parang daming kulang dito. Sige, lumipat ka. At pagdating mo sa church na yon, nakakala mo perfect, makikita mo, hindi rin pala perfect. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen? Sapagkat ang tunay na perfect lamang ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Pagkasama natin ang Diyos, lahat ng kakulangan natin ay pupunuan niya. Are you still with me, mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, love your church. Amen po mga kapatid? Amen. And eventually, the church grew in maturity. No? Siyempre, nagtatagal na sila. Nare-resolve na nila yung mga issues. At nakikita na nila na kahit dumarating pa yung mga Gentiles, kasi puro Hudyo lang noon, di ba? There are two groups of church Christian noon, Gentiles, mga hindi naniniwala sa tunay na Diyos, at mga Hudyo na naniniwala talaga sa nag-iisang Diyos. So nagsama na sila, ang laking problema noon. Pero nakita nila ang paraan to resolve their issues. Amen po ba mga kapatid? Amen. At nakita rin natin na kahit iba-iba, can I have water please? Yan. Iba-iba po ang ating pinanggalingan, di ba? Kahit hindi tayo magkakamag-anak, alam natin na tayo nagkakaisa sa isang bagay. Sapagkat ang ating Panginoon ay sino? Sino po? Si Jesus. Sabihin natin, Jesus. At sapat na yon na dahilan para tayo magtipon-tipon sapagkat tayo ay magkakapatid kay Kristo. Pumalakpak nga po ang magkakapatid kay Kristo. Hallelujah! Amen po ba mga kapatid? So today, let me share with you 3 essence of the life of the church. Are you ready? So let me share with you these 3 pointers. Number 1, everybody, the life of the church is founded on Christ. Amen po? Next po. Yan. Number 1, the life of the church is founded. Sabi nga natin, founded on Christ. Amen mga kapatid? Ang buhay ng isang iglesia, gusto mo bang maging pastor? Gusto mo magtayo ng isa pang iglesia? Itong tandaan mo. Ang iglesia ay dapat maitayo kanino? Kay Kristo. Pag sayo lang, babagsak yan. Amen po ba mga kapatid?
Amen po ba? Pag kay brother lang, babagsak din yan. Pag kay sister lang, babagsak din yan. Pag kay pastor lang, babagsak pa rin yan. Amen mga kapatid? Sapagkat ang isang iglesia ay tatayo lamang kapag nandyan si Kristo as foundation. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kaya si Pedro nung nag-share po siya ng salita ng Diyos, hindi siya nagtuturo ng isang kilusan o isang union o isang pagtitipon ng mga tao para sumunod sa kanya. No? Nagtuturo siya, bakit? Para maligtas ang mga tao. Amen po ba mga kapatid? Pag hindi yan ang puso mo, pag nagtayo ka ng isang church, mawawala din ang mga membro. Babagsak din ang church na yan. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat ang tunay na rason kung bakit naitayo ang isang iglesia ay para magligtas ng mga kaluluwa. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Bakit ka naging Christian? Isang dahilan para maligtas ka at makaligtas ka rin ng iyong mahal sa buhay. Amen po mga kapatid? Magiging masaya ka ba na pupunta ka sa langit, ang nanay at tatay mo ay dun sa kabila? Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya ang sabi po ni Jesus, sinabi niya kay Peter, Matthew 16 verse 18, everybody, I, si Jesus, will build, kanino? My church, and the gate of Hades will not overcome it. That was the first time na ginamit po yung salitang church or ecclesia. Amen po ba mga kapatid? Sabi nga natin church. Ang Greek word ng salitang church ay, next po, ecclesia. It means what? Look at that. It is an assembly. No? Pagtitipon. What else? The called out ones. Mga tinawag. No? Dati nasa dilim tayo, pero tinawag tayo sa kaliwanagan para tayo maglingkod sa ating Diyos na buhay. Maliwanag na bang buhay natin? Amen mga kapatid? O wala pa rin direksyon? Sino sa inyo ang pupunta sa langit? Taas nga kamay? Ay yung iba. Pumalakpak nga pang lahat ang pupunta sa langit. Huwag kang tutulog-tulog ha. Baka pag sinabi ni Lord, sino ang pupunta sa langit? Hindi kayo nakikinig. Are you still with me mga kapatid? Malinaw, alam mo. Ikaw ay naliliwanagan na ikaw ay pupunta sa langit dahil kay Jesus Christ. That is what we call ecclesia, no? Ecclesia or church. Are you still with me? The church is not the building, hindi po. Hindi yung pangalan ng church, ang church. Ang church ay ikaw. Amen mga kapatid? Pag nagsama-sama tayo at dumami tayo, we have an assembly, nagtipon, ang tawag doon, kahit nasa ilalim pa tayo ng puno. Di ba sabi ko nga, ecclesia ang tawag doon. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Kaya po si Peter, siya'y nagturo to save souls, para magligtas ng kaluluwa. Acts chapter 2, verse 38 to 39, sabi ni Peter tells the crowd, repent and be baptized, every one of you, in the name, kaninong pangalan? Pangalan ba ni pastor? Pangalan ba ni brother? Ni sister? Kaninong pangalan? In the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. Malinaw? Ang pagpapatawad sa iyong kasalanan, hindi kayang patawarin ng kahit sino. Ang kayang magpatawad lang ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Can you hear amen? And what will happen? Look at the result. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen mga kapatid? Kaya pag naging Christian ka na, tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, meron siyang regalo sa iyo, ang banal na Espiritu. At ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen po ba mga kapatid? Amen. 39, the promise is for you and your children, and for all who are far off, all whom the Lord our God will call. Ang ganda ng pangako na ito. Pag ikaw ay tumanggap, ang pangako ay para sa iyo at para sa iyong mga anak. Kung ikaw ay single, wala pa, nakatalaga na yan, na ang iyong pamilya ay lalapit at ililigtas dahil kay Kristo. Amen na kapatid? Bakit? Kasi gagamitin ka eh. At sino pa? All whom the Lord our God will call. Tinawag. Sabi nga sa iyong katabi, tinawag ka. Amen na kapatid? You remember, pag ikaw ay may tawag sa telepono, malalaman mo ba kung anong sinasabi niya kung hindi mo sasagutin? Amen na kapatid? Hindi eh. Ikaw ay tinawag ng Diyos ngayon at ikaw ay sumagot, hello? Sabi niya, anak, simba ka na. Amen na kapatid? Dahil tinawag ka at nag-respond ka
tumugon ka, kaya narito ka ngayon at ikaw ay naglilingkod na sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. At lahat ng ito ay mangyayari sa lahat ng mga tinawag. Amen po ba? Ikaw ba'y naniniwalang tinawag ka ng Diyos? Amen. Acts 2:41, sabi rito, those who accepted His message were baptized, and about, look at that, ilan daw? 3,000 were added to their number that day. Hallelujah. No? Hindi mo kailangan magsisisigaw, hindi mo kailangan i-broadcast ng pagkalakas-lakas ang salita ng Diyos. Alam niyo ang pinaka-importante, kung ito'y naiintindihan ng mga tao. Naiintindihan niyo po ba mga kapatid? Amen po ba? Amen? At look at this, look at the result. Ilan pong naligtas sa pagtuturo ni Pedro? 3,000. Wow! Amen mga kapatid? Na minsan nga, pag nag-post ka sa Facebook mo, walang nagla-like sa'yo. Si Kristo ang tagapagligtas, walang nagla-like. May mag-like man isa. Sino yon? Anak mo. Okay, asawa mo. Ayun mga kapatid, i-like mo, kundi. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Pero this time, dahil naniwala sila sa mensahe ni Kristo, sila yung nabautismuhan, 3,000 ang naligtas. Could you imagine that? Diba, sinabi ko na kanina, pag dumami tayo rito, 3,000, hindi natin kakayanin yan. Kaya dapat magpadibag pa tayo ng mga pader or lilipat tayo ng mas malaking lugar. Amen mga kapatid? Amen po ba? In verse 47, Acts 2, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Matindi ito. Nabasa nyo ba yung word na daily? Sabi nga natin daily. O hindi lang sila linggo nagsimba. Lunes may simba na naman. Nagtipon-tipon na naman sila. May naligtas na naman. Sabi na natin 500. No? Sabi natin 1,000. Kasi nung una 3,000 eh. Amen po mga kapatid? Amen po? Daily. Lunes, Martes, hanggang Sabado at maglilinggo, araw-araw, no? May inililigtas ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Amen na kapatid? And this is not the work of human being. No? Hindi dahil magaling ang pastor na yan, hindi dahil mayaman si brother, magaling si sister. Amen na kapatid? E ano ngayon kung magaling ka? Kung wala naman ang pagkilos ng kamay ng Diyos, wala rin tayong magagawa. Are you still with me? Amen po ba? Pero pagsamahin natin kapangyarihan ng Diyos at ang iyong kasipagan, ang iyong pagmamahal sa kaluluwa, pag ikaw ay nangaral, tumitimo sa puso nila, brothers and sisters, mapupuno ang lugar na ito dahil ipinapangaral natin ang mabuting balita kay Kristo. Shout amen! That is the work of God. Amen mga kapatid? Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Are you still with me mga kapatid? Amen. Inom lang po ako. Kaya nga po, nang ideklara ng Panginoong Hesus ang isang matinding deklarasyon, doon na po natupad at nabuo ang pagpapanganak sa ating church. John chapter 12, verse 32 hanggang 33. Sabayan niyo nga po ako. But I, sino nagsasalita? Jesus, when I am lifted up from the earth, ano mangyayari? Will draw all men to myself. No? Verse 33, pinaliwanag. He said this to show the kind of death he was going to die. No? Pinakita ni Kristo, pinarinig na niya sa mga disipulo. Papaano siya mamamatay? Siya ay iaangat mula sa lupa. Ibig sabihin siya ay ipapako sa krus ng Kalbaryo. At siguradong siya ay mamamatay. And what will happen with that? He will draw all men to myself. Lahat ng tao ay lalapit na, malaya nang makalapit kay Kristo at sa ating Diyos dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay para tubusin ka at ako. Amen? Amen po mga kapatid? Amen. At natupad po ba na si Kristo ay namatay? Namatay na po ba si Kristo? At pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling naniniwala ka bang nabuhay siya? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Sapagkat sabi ni Pedro, kung hindi ka naniniwalang si Kristo ay nabuhay, ang iyong pananampalataya ay baliwala, useless. Can you hear amen? Amen po ba?
Pero salamat sapagkat siya'y nabuhay na muli. Amen po ba? At dahil siya'y nabuhay na maguli, nabuo ang church. Dahil tinubos niya tayo at naniwala tayo kay Kristo. Amen mga kapatid? So therefore, the church is made possible because of the cross. Amen mga kapatid? Kaya nga tingnan mo, yung mga cross tayo dito, pinapakita natin, kasi it's a symbol na ito nga po ay ang pagkilos ng Panginoong Hesukristo. Are you still with me mga kapatid? Amen. Ang lahat po ng nangyaring ito ay may kalakip na signs and wonders. Sabi nga natin, signs and wonders, no? Mga milagro. Tayo mga Pilipino, mahilig sa ganon. Pag nakita mo na, umiiyak yung ganitong ribulto, puntaan doon. Sumasayaw yung ganito, pumupunta ron. Eto akin, nagbibigay pupunta ron. Bakit? Mahilig tayo sa milagro. Are you still with me, kapatid? At sa panahon ng early church, marami silang nakita na mga signs, wonders, and miracles. Totoo po, pilay nakakalakad, bulag nakakita, mga sakit karamdaman ay gumagaling. Bakit? Sapagkat ang nagpapagaling ay walang iba kundi ang buhay na Kristo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Anong kahalagahan na ang Kristo mo ay buhay? Amen mga kapatid? Sapagkat kung si Kristo ay buhay, kaya ka rin niyang bigyan ng buhay. Are you still with me? Ulitin ko. Kung ang iyong Kristo ay buhay, kaya ka rin niyang bigyan ng buhay. At hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Now get this. Kung si Kristo ay kaya kang bigyan ng buhay na walang hanggan, hindi ba niya kayang pagalingin ang iyong simpleng sakit? Amen mga kapatid? Kaya niyang buhayin ng patay. Amen mga kapatid? Kaya niya. At kaya rin ba niyang pagalingin kahit komplikado at napakatinding sakit at karamdaman? Amen. Sapagkat kaya kanyang bigyan hindi lang ng buhay, kundi buhay na walang hanggan. Anumang sakit karamdaman, i-rebuke mo at ito'y aalis sa iyong katawan sapagkat ikaw ay tinubos at pag-aari ng ating Panginoong Kristo. Shout Amen. Palapakan natin ng Diyos. Pinag-aaralan po namin yan every Wednesday. Sabihin mo, attend ka. You're living under God's authority. May otoridad ka, kaya pag may sipon ka, sabi mo, in Jesus name, umalis ka sipon. Hindi ka dapat manatili dyan sa ilong ko. Pag-aari ako ni Kristo. Amen mga kapatid? Huwag mo sabihin sa katabi, huwag mong alagaan ang sakit. It's very expensive. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen. Acts chapter 2 verse 22 says, Men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him, as you yourselves know. No? Hindi maitatanggi ng mga Israelita na to, ng mga Hudyo na to, na si Jesus ang dahilan kung bakit ang mga apostol ay nakakagawa ng milagro, ng mga wonders and signs sapagkat kasama nila ang Diyos na buhay, si Kristo. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya pag nakapagpalayas ka ng demonyo, huwag kang matuwa. Kasi baka maging mayabang ka, nakakapagpalayas ako ng demonyo. Hindi mo nagawa yon dahil sa iyong sarili lang. Nagawa mo yon dahil si Kristo ay nasa iyo. Kayang-kaya mong utusan anumang masamang spirito, anumang sakit karamdaman dahil si Kristo ay nasa iyo. Kaya ibalik mo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ng Diyos. Kaya doon nabubuo yung tinatawag na kultong church. Amen na kapatid? Kasi nakita nila, yung leader na ang magaling, si pastor na ang mahusay, yung leader na yan na ang naitataas. Are you still with me? Amen po ba? Ano bang sabi natin kanina? Next, the church is founded. Kanino? On Jesus Christ. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Alisin mo si Kristo sa equation ng church, wala ang church. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pero pag nilagay mo si Kristo, nandyan po siya at maitatayo ang isang iglesia. Amen na kapatid? Amen po ba? Pag wala si Jesus sa ating kalagitnaan, ito ay pagtitipon lang, parang meeting de avance lang. Amen po mga kapatid? Kaya nga po, kakaiba ang isang church o ang mga Christian pag nag-gather, nagpipray sila, nakikinig sila ng salita ng Diyos, and then they will do their business. Kung meron mang women's fellowship, kung may Christmas party man, no, malapit na, no? O kaya ay Hearts Day, no? Kasunod na lang yon.
Hindi katulad ng mga pagtitipon sa labas na pag nagkita-kita sila, kamusta? Mamaya kakain, mamaya ay aalis na. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? Because this church is founded, kanino? On Jesus Christ. Ganon ka-importante na si Kristo ay naitataas. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? If we preach another Christ, no? Then ang naitatayo ay hindi church, kundi cult. Kulto. Sabihin nga natin kulto. Amen na kapatid? Ano ba yung mga kulto? Sabi ng dictionary, it is a relatively small religious group regarded as others as strange or as imposing excessive control over members. No? Pag sinabi ng leader, anong araw ngayon? First Sunday. Dapat lahat nakaputi. Pag hindi nakaputi, hindi makakapasok sa church. Sino yung mga hindi nakaputi? Grabe na to. Yun ang kulto. Sabi nga natin kulto. Dahil may project tayo, dapat ang mangbibigay lahat. Sabi mo lahat. At walang bababa ng 1,000. Are you ready? Paano yung isa walang trabaho? Pastor, wala ko eh. Are you with me? Kaya nagiging pahirap sa membro. Kulto. Sabi nga natin kulto. Pero mabuti na lang ang iglesia natin na itayo kay Kristo. Ipinapairal natin ang pagmamahal, ang pangunawa, ang awa at habag ni Kristo. Kaya tayo nagsasama-sama kahit walang-wala tayo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Amen po ba? Thank you, Lord, kasi ganito ang ating church. Are you still with me? 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5 says, as you come to Him, the living stone, rejected by men, but chosen by God, and precious to Him. 5, you also, like living stones, sabi nga natin, living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices accepted to God through Jesus Christ. You see that? Tayo ay naglilingkod sa buhay na bato, the living stone, Jesus Christ, at ikaw ay tinatawag na buhay ding bato, the living stone. Amen na kapatid? Amen po ba? Tingnan mo ang katabi mo. Gumagalaw pa ba? Buhay yan. Sabi sa katabi, buhay yan. Pagka patay na yan. Amen na kapatid? At yung buhay na bato na yan, nagsasama-sama. Kaya naitatayo ang pader ng church. Naitatayo ang pagtitipo na ito kasi kasama ka na itayo sa ating iglesia. Walang iba kundi si Kristo. Shout amen. Or so music, palapakan natin ang Diyos na buhay. At sabi rito, we offer spiritual sacrifices. Kanina po ba nagpuri kayo sa Panginoon? Amen? Tinaas mo ba ang kamay mo? Lord, anumang problema, wala na to. In Jesus' name. Amen? Nag-pray ka ba kanina? Nagdasal ka ba? Naabot mo ba ang puso ni Lord? Those are called spiritual sacrifices. Hindi pag pumunta ka rito, naku, magbibigay na naman. No? Ang bigat ng puso mo. Hindi po. Pwede ka ring magbigay ng iyong papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. At higit sa lahat, offer your life as a living sacrifice. Amen mga kapatid? I-offer mong sarili mo, magdala ka na rin ng iyong kasama at ialay mo ang kaluluwa na yan para sa ating Diyos na buhay. At magiging masaya ang ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Acceptable to God. Yan ang mga katanggap-tanggap. Amen po mga kapatid? Kung ako'y papipiliin, Pastor, magbibigay na lang ako ng 1,000,000. Huwag lang ako magdala ng kaluluwa. Ano ang pipiliin natin? 1,000,000 o kaluluwa? Look at that. Yung acceptable na katanggap-tanggap na offering kay Lord at kay Kristo, hindi material na bagay. Are you still with me? Amen mga kapatid? Ano yung katanggap-tanggap? Spiritual sacrifices. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya tinan mo pag nagdala ka ng isang kaluluwa dito, tuwang-tuwa ang langit. Bakit? Malay mo yung dinala mo, magpapastor pala, tutulungan si Pastor Gani. Amen mga kapatid? Di dalawa na ang church natin. Are you with me? Ganyan ang nangyari kay Pedro. Amen mga kapatid? Hinanap siya ng kanyang kapatid na si Andrew. Hindi akalain ni Andrew yung dinala niya malaking isda.
At sinabi ni Kristo, Pedro, mula ngayon, hindi ka na mangingisda ng isda. Ikaw ay mangingisda na ng mga tao. You will become the fishers of men. Shout amen. Kasi palakpakan natin ang Diyos. Ang hulihin mo, ang dalin mo ay ang malaking isda para kay Kristo. Amen, kapatid? Amen po ba? Ikaw ba'y malaking isda? Maglilingkod ka ba kay Kristo? Amen. So we become church of God through our faith in Jesus Christ. Amen mga kapatid? Dahil nanampalataya ka kay Kristo, kaya tayo ay nagkaroon ng iglesia. And only through faith in Christ can this church be a living stones. Now the question is, kamusta ang iyong relasyon kay Kristo? Amen? Sino ba si Kristo sa iyo? Siya ba'y Panginoon mo? O Panginoon? Pag hindi binigay yung gusto mo, Lord, sabi mo, are you with me mga kapatid? Amen? Kumusta ang relasyon mo sa Kanya? Pag hindi ba binigay yung gusto mo, binigo ka na niya? Hindi po. Are you with me? Because our God, our Christ, is alive and He is wonderful. Amen mga kapatid? Nakahanda na ang magandang bagay para sa iyo, para ikaw ay pagpalain ng ating Diyos na buhay. Kaya lumapit ka sa Panginoon. Amen mga kapatid? Amen, diba? Hiwalay kay Kristo, wala tayong kayang gawin. Are you still with me? Amen po mga kapatid? Amen. Kaya ang gusto ng Diyos, kung minsan naliligaw tayo ng landas, ayaw na nating mag-church, ang gusto niya, ibalik tayo sa kanyang kawan. Ito ay walang iba, kundi ang church natin. Are you still with me? Masaya po ba kayo na kapag yung mga wala dati ay bumabalik sa church? Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ito ay dahil kay Kristo. Are you still with me mga kapatid? Amen. Next, number 2. The life of the church is what? Everybody, anchored in His Word. Anong una? Anong una kanina? Founded on Christ. Anong pangalawa? You are anchored in His Word. No? Ikaw ay nakaangkla. Ikaw ay nakaangkas. Kanino? Sa salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Pag sinabi ni Pastor Gani, yayaman ka na ngayon, kunin mo ng pagpapala, huwag po kayo maniwala. Kasi tao lang ako. Amen mga kapatid? Pero pag sinabi ni Kristo na yayaman ka na ngayon, magaling ka na sa iyong sakit at karamdaman, maniwala ka. Amen mga kapatid? Sapagkat ang kanyang salita ay totoo. Are you still with me mga kapatid? Acts chapter 2 verse 42. Look at this. They devoted themselves to the, apostles' teaching. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sabihin nga natin, devoted. Sino po sa inyo ang naging deboto dati? Sige nga, makita ko nga po, naging deboto. Pero po ba? Ayan, no? Tatanungin ko kayo, pag ikaw ba'y deboto, mababaklas ka? Pag ikaw ba'y deboto, uma-absent ka? Pag ikaw ba'y deboto, nagpapaliban ka ng mga pupuntahan ninyo? Di ba hindi? Amen na kapatid? And if you can translate that, dahil Christian ka na. Sige nga po, nakpak nga po lahat ng Christian na. Pag ikaw ay naging deboto kay Lord at sa kanyang salita, mas malaking pakinabang. Sabi sa katabi, mas malaking pakinabang. Kasi hindi ka na mababaklas pag sinabing Sunday, hindi, mamaya na ako magdinegosyo, mag-church muna ako kasi ako ay deboto sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Panginoon. Are you still with me? And look at this. Nung panahon ng first and early church, wala naman silang Bible. Amen mga kapatid? Hindi pa nabuo ang Biblia. Ang tanging meron lang sila ay yung mga tinuturo ng apostol. Yan, sabi nila dyan, they devote themselves in the apostles' teaching. So, ibig sabihin, kakaunti lang ang basihan nila para malaman, tama kaya tinuturo ng pastor na to? Tama kayang sinabi ng apostol na ito? Bakit? Konti lang ang access nila sa salita ng Diyos na buhay. Amen na kapatid? It is only in the temple. Yung mga nakascroll pa, naalala niyo yun? Yung mga nakabilot. So yun lang ang kanilang basihan. Are you still with me kapatid? Now, super blessed natin. Sapagkat kung may itinuro ako dito, nakikita nyo naman na ang tanging gagawin nyo na lang, i-double check. Sabi sa katabi, i-double check mo. Kung tama ba, totoo ba ang pinagsasasabi ng pastor na yan. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid?
Kasi pag may inangkin kang pagpapala verses sa Panginoon at nakita mo, uy, tama, totoo, angkinin mo yan sapagkat ito'y totoo. Are you still with me, kapatid? Amen po ba? So, this time, ang mga apostles po ay eyewitness lang ni Kristo. Amen na, kapatid? Sila yung talaga nakakita, nakasama ng ating Panginoong Heso Kristo. Now, ang kagandahan lang ay ito. Dahil sila ay eyewitness, mismong narinig nila ang mga pananalita na yan kay Kristo. Are you still with me? Tapos nga po kami naman nakakarinig sa akin ngayon sa oras na ito. Amen na, kapatid? Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Macarius. Narinig mo? Kaya pag ikaw ay naging pastor na at lumabas ka dyan, sabi ni Pastor Gani, Macarius ka. Sabi ng Bible. Amen na, kapatid? Yung narinig nila mismo kay Kristo, yun ang kanilang ipinapangaral. Sa teaching, ang tawag doon ay ine-echo lang. Sabi mo nga, ine-echo. Di ba, mga teachers? Kung ano yung narinig mo doon na turo, ine-echo mo lang sa mga estudyante mo. Are you still with me, kapatid? Amen. At dahil doon, ang mga bagong mananampalataya, naniwala dahil nakinig sila sa salita ng Diyos na buhay. Are you still with me? Amen po ba? Amen. Now, saan ba sila nagsimula? Next po, ang pinagsimulan ng first and early church is in the upper room. Sabi nga natin, upper room. At ilan sila doon? Around 120 na mananampalataya. Kasama po si Pedro. Amen mga kapatid? Amen po ba? At yung 120 na yan, na nakita mismo si Kristo, nakasama si Kristo, sila ang mga ginamit ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sabi nga natin, upper room. Yan, nakita niyo po yung picture? I have provided a visual. Kami po nung nasa Saudi, na Brother Jimmy, no? Kami po, ang church namin, wala sa baba, wala sa gitna, kundi nasa taas. We call that upper room. Amen mga kapatid? Doon kami nagkakatipon-tipon lahat at doon din naman talagang ginagamit para kumain, mag-celebrate ang isang buong pamilya doon sa lugar na iyon. Amen po ba mga kapatid? Amen po? And during that time, sila ay nag-meeting kasi papalitan na po si Judas. Remember? Namatay si Judas, siya po ay nagpa-tiwakal, nagbigti siya. Kaya nag-uusap-usap sila para mapalitan na si Judas. Are you still with me? Acts chapter 1 verse 21. Ang ganito po ang sabi. He must be. Sino yung papalit kay Judas? Everybody? He must be one who have been with us the whole time. No? Sino yung papalit? Dapat siya ay kasama natin mula nung day 1. Pasok ka ba? Sino sa inyo narito nung day 1 pa lang? Kubo pa lang ito. Taas nga ang kamay. Palapakan natin ang Diyos. Kasama ka na. Ano pa? And the whole time, the Lord Jesus went in and out among us. Amen na kapatid? Look at this. 22, beginning from John's baptism, nung binautismo sila ni Juan, to the time when Jesus was taken up from us. Amen na kapatid? Nung bautismo sila ni Juan, hanggang sa umakyat si Kristo sa langit, sila yung mga qualified na maging tagapagturo at kapalit ni Judas. Are you still with me, kapatid? Amen po ba? And from one of this must become a witness with us of His resurrection. Sabi mo resurrection. Napaka-importante nito. Dapat siya rin, nakita niya na si Kristo mismo ay nabuhay na maguli. Amen? Bakit? Kasi magiging isa siya sa witness. Sabi mo witness. Na si Kristo nga ay nabuhay na maguli. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? So, at least, yung 120 na tao na ito, nakita niya si Jesus at nakasama niya si Jesus at most 3 years. Amen? Sapagkat si Kristo ay nabuhay, nag-minister in the time na 3 taon. So, ibig sabihin ganito. Gusto mo bang maging lingkod ng Diyos? Gusto mo bang magturo ng salita ng Diyos? At least nag-aral ka sa paanan ng ating master teacher. Anong paanan ng ating master teacher? Jesus, at least 3 years. No? Sabi po dito. Amen? At ang ating pong master teacher, BS, ay may 831 subscriber na. Praise the Lord. Palapakan nga natin. Nakasubscribe ka ba? Nakikinig ka ba sa mga aral at turo doon? Amen mga kapatid? Bakit?
para makita na matatag na at malalim na ang pundasyon mo sa iyong pananampalataya kay Kristo. Amen mga kapatid? Hindi yung pag nawalan ka lang ng pera, nawalan ka lang ng trabaho, ayoko na maglingkod, Lord. Are you still with me mga kapatid? Nagkaroon ka lang ng sakit karamdaman, ayoko na, Lord. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Amen po ba? Kapag malalim ka na sa ating Diyos na buhay, look at my eyes, handa kang mamatay para kay Kristo. Amen na kapatid? Handa ka bang mamatay para kay Kristo? May aso nga lang. Mag-church ka ba? Hindi, may aso eh. Amen na kapatid? Hindi ka pa namamatay niyan. Are you with me? Amen po ba? Pero sabi dito, dahil sila'y nakakita na si Kristo'y nabuhay na maguli, nakasama nila at nakita ang mga milagro, actual, pinapalayas ang demonyo, gumagaling ang mga may ketong, wow! Ang Diyos na yan ang aking paglilingkuran hanggang sa ako ay mamatay. And they are called the martyrs of Jesus Christ. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Kaya mo bang magpakamartir para kay Kristo? Amen? Kaya po ba natin? Sabi ng iba, kayo na lang. Amen po mga kapatid? Kaya mo bang ibigay ang lahat ng meron ka sa Diyos? Talaga? Magkano ang laman ng wallet mo ngayon? Kaya mo bang ibigay? At sabi mo, Lord, pag binigay ko ito, ibabalik mo doble. Kaya po ba hindi? Sabi ng iba, buti na lang, wala akong laman. Are you with me, kapatid? Martyrs. Handang mamatay para kay Kristo. Handa ka bang mamatay para kay Kristo? Ulitin ko, ha? Handa ka bang mamatay para kay Kristo? Huwag ka nang mamatay. Mag-invite ka na lang. Sabi sa katabi, mag-invite ka na lang. At matutuwa pa si Kristo sa iyo. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ay kasi, willing ka naman talaga eh. Mag-imbita ka na lang. Magkakamatayan tayo. Kumare, pero pag hindi kita na isama. Are you with me mga kapatid? Isama mo ang iyong mahal sa buhay. Look at the faith of Paul. Philippians 1, verse 21. Anong sabi niya? For me to live is Christ, and to die ay pakinabang. Amen na kapatid? Patay kong patay. Patayin niyo ako, langit ako. Pag hindi mo ako pinatay, Bible study ako. Amen na kapatid? Paglilingkod ako kay Kristo. Amen na kapatid? Sapagkat kung ikaw ay buhay kay Kristo, pakinabang, at kung mamatay ka man, mas malaking pakinabang kasi wala nang hirap sa mundong ito. Nasa langit ka na. Amen mga kapatid? May konsepto si Pablo ng langit, kaya hindi siya nahihirapan na iwan ang buhay na ito. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya sabi sa katabi, huwag kang magpayaman masyado. Mahirapan ka niya, nasa higaan ka na ng kama ng banig ng karamdaman. Nasaan yung titulo ko? Nasaan yung bank account? Anong password po, ate? Hindi ko alam. Are you with me? Ang maglingkod kay Kristo ay pakinabang. At kung kunin naman tayo ng Diyos, mas malaking pakinabang, hindi na mabigat sa ating kalooban. Shout amen. Langit ka at ikaw ay may buhay na walang hanggan. Shout amen. Dito po pumasok yung Romans 10:17. Nakikinig po ba kayo? Ano sabi sa baba? So then, faith. Sabi nga natin, faith comes from hearing the message. Saan nagsisimulang pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Message that comes through preaching. Kanina? Christ. Amen mga kapatid? Narinig mo na ba na si Kristo ay nagpapagaling ng sakit? Narinig mo na ba na si Kristo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Wow! Sino sa inyo may buhay na walang hanggan? Taas nga ang kamay. So kahit hindi ka magtrabaho, mabubuhay ka. Amen na kapatid? Kasi binigyan ka na ng buhay na walang hanggan ng ating Diyos na buhay. Maglingkod at magtapat ka lang sa Kanya. Shout amen! Are you still with me? Amen. Ang gandang yung tawag doon, fall back. No? Wala na akong trabaho, Lord. Okay lang. Pag naglingkod ako sa iyo, hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako pababayaan. Nagutom ka na ba? Diba? Ano yung kanta nung Wednesday? Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang hindi niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay hindi lingid sa Kanya. Amen mga kapatid? Kaya sabi sa kanta, huwag mabahala,
hindi ka iniwan ng Diyos. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me? Naririnig niyo po ba ang mensahe ni Kristo? Amen. The only way, the only access na ang mga Kristiyano noon ay makapakinig ng salita ng Diyos, ng katotohanan, ay sa pamamagitan ng mga apostol. And look at that. Wala naman silang computer, wala naman silang mga projector, pero ito'y na-preserve in the book of the New Testament. At halos kalahati ng book of New Testament ay naisulat dahil sa mga mananampalataya kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Sabi ng iba, hindi, dahil kay Pablo. Pastor, hindi po. Anong susulat ni Pablo kung wala yung mga Kristiyano na nanindigan at namuhay para kay Kristo? Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya buti na lamang may mga nanindigan kay Kristo. Are you still with me? Anong sabi ni Jesus? John 14 verse 6, very famous. I am the way, what else? The truth. Sabihin natin, the truth. Ang katotohanan and the life, ang buhay. No one comes to the Father except through Jesus. 7, if you really knew, you would know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Si Kristo ang katotohanan. Sabi pa niya, kung talagang kilala nyo ako, kung talagang narinig nyo na si Kristo ay nagpapagaling, then alam mo na kung sino ang Ama sa langit. Amen na kapatid? Sapagkat si Kristo at ang kanyang Ama na nasa langit ay iisa. Are you still with me kapatid? I and my Father are one. Sabi ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Kaya kung gusto mong makita ang Diyos, gusto mong mapalapit sa Diyos, lumapit ka kay Kristo. Siya lang ang nag-iisang daan. Are you still with me, kapatid? Amen. Therefore, the life of the church is anchored. Sabi nga natin ulit, anchored upon the Word of God. Dito nakasandig ang iyong pananampalataya. Ang lalim ng iyong dasal ay nakabase sa lalim mo sa salita ng Diyos. Amen, kapatid? Amen po ba? Naniniwala ka ba na ikaw ay kayang pagalingin ng Diyos? Naniniwala ka ba na kahit wala kang pera, magkakapera ka mamaya? Amen. Bakit? Kasi nabasa mo yon sa salita ng Diyos. Anong sabi niya? Psalms 23, dahil ang Panginoon mo, ang iyong pastol, hindi ka magkukulang. Claim it. Sandigan mo yon, yakapin mo yon, at paniwalaan mo because the life of the church is anchored upon the words of God. Are you still with me, kapatid? Amen po ba? Jeremiah 6:16, look at this. This is what the Lord says. Stand at the crossroads and look. Ask for the ancient path. Ano yun? Ancient path? Dating landas. Hindi po dating landas. Na? Ask where the good way is and walk in it. And you will find rest for your soul. But you said, we will not walk in it. No? Kaya pala, pagod na pagod ka. Kaya pala, lagi kang naghihikaho sa buhay. Kasi hindi mo hinahanap yung dating landas, the ancient path. Amen mga kapatid? At dahil pag nakita mo ang daan na yon, ang mga turo ni Kristo, ang mga aral ng Diyos na buhay na nagbibigay ng kapahingahan. Ang sabi, you will find rest. Sabi mo nga rest. Kanino? Sa iyong katawan ba? No. For your soul. Brothers and sisters, tingin po kayo sa akin. Ang katawan na ito, pag natulog ka, makapapahinga ka. Pero pag nagtrabaho ka na ulit, pagod ka ulit. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pero pag ang iyong kaluluwa, ang iyong isip, no, ay laging pagod, kahit natulog ka na, paggising mo, wala pa rin kaming pera. Amen mga kapatid? Paggising mo, may sakit karamdaman pa rin ako. Pag hindi napapahinga ang iyong isip, hindi ka kailanman mapapahinga. Amen mga kapatid? Amen po ba? What is the good news? Ang good news, si Kristo, kaya kanyang bigyan ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. Kaya niyang payapain ang iyong isip. Sabi niya, anak, huwag kang mag-alala. Amen mga kapatid? God will always provide our needs. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Kaya, salamat. You stop, you look, and you stay here, and you listen to the ancient path, the Word of God. Kaya,
tayo po ay napapayapa sa ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Kaya palapakan natin ang Diyos na buhay. Sino po sa inyo ang may Bible? Taas nga kamay. Yung papel na Bible ha, hindi nasa cellphone, hindi po nasa tablet. Sino sa inyo may totoong Bible, hardbound? Taas nga kamay. Always go back to your Bible. Amen mga kapatid? Amen po ba? Yung mga sinulat-sulatan mo dati, na kapag ka nagpe-pray kay tumutulo ang iyong luha, nababasa ang mga pages. Balikan mo ang mga pages na yon. Lord, ito yun. Amen na kapatid? Amen po ba? Pag cellphone niya, nabasa. Naku, corrupted. Amen mga kapatid? Go back to your Bible at manindigan ka sa mga pangako ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Sino po sa inyong may Bible na? Yung mga wala pa, benta mo cellphone mo. Bumili ka ng Bible. Amen na kapatid? Alright. Next, number 3. Lastly, hi, salamat. Number 3, everybody? Everybody, the life of the church is what? Marked. Hello? The life of the church is marked by His love. Sabihin natin, marked by His love. Amen na kapatid? Ang buhay ng isang church ay merong isang tatak at ang tatak na yan ay kakaiba sa ibang mga grupo. Amen na kapatid? Amen po ba? Anong tatak na yan? The love. The agape kind of love. Can you hear amen? Sa ibang grupo, wala yan eh. No? O sige, pag nakatatlo ka na, yari ka sa akin. Pero dito sa church, kahit magkamali ka, anong sabi? 7 beses, Panginoon, pag 7 beses ba nagkasala sa akin ng aking kapatid, ay 7 beses ko rin patatawarin. Anong sabi ni Jesus? 70 at 7 pa. 70 times 7. Anong ibig sabihin? Only. Patawarin mo siya. Patawarin mo siya. Bakit? Hindi ka naman perfect eh. Nagkakamali ka rin. Amen mga kapatid? Kaya pa nagkamali ka, humingi ka ng tawad, magkakapatid tayo kay Kristo, lahat tayo ay namumuhay sa kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Because the church is marked by His love. Are you still with me mga kapatid? Amen. Next po, sister. Acts chapter 2, verse 42. They devoted themselves in the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, ano pa? And to prayers. Amen na kapatid? Amen po ba? Instead of mag-focus tayo sa anong ginagawa nila, nagpe-fellowship, kumakain, nagpe-pray, hindi yun eh. Look at the attitude. Sabi nga natin, attitude. No? Anong ginagawa nila habang sila nagpe-fellowship? Anong ginagawa nila habang sila'y kumakain? Kanya-kanya ba? Anong ginagawa nila habang sila'y nagpe-pray? Look at the word fellowship. Sabi nga natin fellowship. Ano ang Greek word ng salitang fellowship? Letter K. It means koinonia. Sabi mo nga koinonia. Anong ibig sabihin? It means what? Sharing something in common. Amen na kapatid? Isinishare mo kung ano ang mayroon ka. Anong mayroon ka? Pera? Pagkain? No? Damit, bahay, amen? Prayer, pananampalataya, koinonia. You share that. Sabi sa katabi, i-share mo yan. In common with everyone. Amen? Ano pa? Contribution. Sabi mo nga, contribution. Distribution. Diba? Meron ka, dinidistribute mo. What else? Everybody. Participation. So, ibig sabihin ganito. Hindi ka lang part ng church. Sino part ng church? Taas nga kamay. Sinong part ng OCW Pampanga? Taas nga kamay. Amen. Hindi ka lang part. Meron kang participation. Amen mga kapatid? Amen po ba? May ambag ka. Sabi sa katabi, may ambag ka. Kaya di ba ang sarap na malaman mo yung katabi mo ay kapatid mo talaga kay Kristo? Bakit? May ambag siya sa buhay mo. May ambag siya sa iglesia na ito. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pag mayroon kang problema, halika sister, halika. Pagpipray kita. Uy, may ambag. Amen mga kapatid? Pag may bibilin tayo, magkano bang kailangan? Ito, dagdag nyo na po ito. Amen mga kapatid? Sabi sa katabi, may ambag. Hindi yung ikaw ang laging iniintindi. Hindi ikaw ang laging tinutulungan. Amen mga kapatid? Paano mo malalaman na kapatid mo ang isang tao kapag siya ay merong ambag sa church at sa iyong buhay? Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kaya kung gusto mo maging close sa isang kapatid na to, kay brother, mag-ambag ka sa iyo.
sa kanyang buhay. Amen mga kapatid? And we call that koinonia. Do you get that mga kapatid? Amen po ba? They pray. Nagdadasal sila together. Ilang beses? 3 times. 3 beses isang araw. Isa sa morning, sa afternoon, and sa evening, sa gabi. You see that mga kapatid? Hindi lang sila nagpe-pray ng isang beses. Are you with me? Kaya paano mo masasabi na magkapatid tayo? Kapatid ko yan si Pastor Gani kay Kristo. Paano mo masasabi na kapatid kita, Wednesday, hindi kita nakikita? Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Are you with me? Paano mo masasabi na kapatid mo, yung katabi mo, na hindi ka nga pinagpe-pray pag may problema ka? Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Kaya mo bang ipag-pray yan sa Panginoon? Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? At kapag birthday mo, no? Imbis na chance na ipag-pray ka, pag-pray nyo nga po si ganito, nasaan po siya? Wala po siya eh. Ay, grabe. Paano mo masasabi na kapatid mo nga ang tao na iyon? Are you still with me? Sabihin sa katabi, mag-pray ka para malaman natin na kapatid ka kay Kristo. Are you still with me? Umattend tayo ng Wednesday. Pumalakpak nga po ang lahat ng atin ng Wednesday. September, diba? September, kahit isang beses lang, please, mark your calendar. Isang Wednesday, sabi mo, Lord, pupunta ako sa church. Magpipray kami ni pastor. Magpipray kami ni brother, ni sister. At kami ay magiging makakapatid kay Kristo. Shout Amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me? Acts chapter 2, 46. Malapit na po tayo. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. 47, praising God and, look at that, enjoying the favor of all people. Amen na kapatid? So lahat sila ay mayroong ginagawa. Therefore, next, their common faith in Christ brought them together. Sabi nga natin, together. Amen po ba kapatid? Nagsasama-sama sila together. Kapatid ba kita kay Kristo? Let's do it together. Amen na kapatid? Nagkukumpuni si Pastor. Pastor, kahapon, naglalaayos kami ng mga ilaw. Yung mga youth, yung mga worship team, todo kapit sa upuan. No? Kasi baka tumumba yung upuan habang umaakyat ako. Sabi ko, ito yung mga kapatid ko talaga to eh. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Because we do things, we serve together, magkakasama tayo na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout Amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Acts 2, 44 to 45. Sabayan niyo po ako. All the believers were together and had everything in common. 45, selling their possessions and goods, they gave no to anyone as he had needed. No? Siyempre, ilan yung nadagdag? Isang araw lang? 3,000. At sila iba-iba ng lugar, iba-iba ng probinsya, napunta sila dito sa San Luis, Pampanga. Siyempre, marami silang pangangailangan. Pagkain, damit, pera, makakain. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Kasi gusto nilang mag-church eh. Ang problema lang, malayo sila. Kaya anong ginawa ng mga kapatiran? Nagbenta sila. Lupa, pag-aari, sige, lahat ng mapagbentahan, bumili ng pagkain. Kung paanong pinakain ni Kristo ang 5,000, 3,000 lang yan. Kaya natin yan. Kaya ng Panginoon. Can you amen? Amen po ba? Magandang problema po yan. Are you still with me, kapatid? Amen po ba? Now, kung tayo naman narito, 60 tayo rito, ni isa walang gustong makinig ng salita ng Diyos, mahirap yun. Amen na kapatid? Mas maigi pa na humayo na lang tayo sa labas, sapagkat pag may nadagdag dyan na kahit 1 hanggang 3,000, sila naman ay willing na makinig ng salita ng Diyos. Hindi sila absent, sila ay maglilingkod sa Panginoon, at higit sa lahat, sila po ay patuloy na makikinig ng salita ng Diyos. Are you still with me? Pumalakpak nga po ang nakikinig ng salita ng Diyos. Are you still with me mga kapatid? Kaya tingnan nyo po, yung mga nanay na nagba-Bible study, taas nga kamay, sa pamumunguna po ni Sister Ruth, ni Sister Marilu, at ni Tita Julie ng Women's Ministry, taas nga kamay, no? Dala nila ang kaldero, dala nila ang sandok, dala nila ang mangkok. Bakit? Pagkain. Amen mga kapatid? Na sila po habang nagtuturo at sila nangangaral ang salita ng Diyos,
kailangan din ng tao na mabusog ang kanilang mga tiyan para mas maganda ang pakikinig ng ating Diyos na buhay. Can you amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. Ganon din sa mga tatay. Palapakan nga natin yung mga tatay. Mayroon na rin silang pagtitipon every Saturday. Amen mga kapatid? Mga tatay, dala nyo ba ang kaldero? Wala pa. Sige. Sa susunod. Amen po ba mga kapatid? Sabi ng mga tatay, hindi, bibili na lang tayo. Mayaman tayo eh. Are you with me mga kapatid? Amen. Acts chapter 4, 32 to 35. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possession was his own. Hindi na kanya. But they shared everything that they had. 33. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And much grace was upon them all. 34. They were no needy person among them. No? Walang mahirap, walang nangangailangan, lahat meron. For from time to time, those who owned lands, no? Mga mayayaman, mga may lupa, or houses, sold them. Binenta nila. Brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Amen mga kapatid? Ang ganda ng church na yan. Nagtutulungan sila. Pag may mahirap, pinapakain nila. Are you still with me mga kapatid? So what do we do there? Next, pakibasa natin. Next, they were one in Christ. Ano pa? Learning the word. Ano pa? Sharing their meals and possessions with those in need. Ano pa? Praising God and praying with one heart and mind. Nakita niyo yan? Ang dami nilang ginagawa. Kaya nagiging magkakapatid talaga sila kay Kristo. Amen na kapatid? Tatanungin kita, gusto mo bang maging kapatid yung katabi mo? Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Gusto mo ba siyang maging kapatid? Sabi niya, Pastor, wala bang iba dyan? O, tumingin ka sa likod. Gusto mo bang maging kapatid? Yang nasa likod mo? Yang nasa harap mo? Tanggap mo ba? Amen? So, ibig sabihin, ikaw ay kaisa na at kapatid na kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Ang mga anak ng Diyos ay na-move sa pagkilos ng Panginoon at na-move din ang kanilang mga puso dahil grabe ang mga Kristiyano na ito nagtutulungan. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Kayo po ba'y willing na tumulong sa iglesyang ito? Malapit na po ang ating anniversary, ihandaan niyo po ang inyong mga sarili. Sama-sama tayo na magpe-prepare. Amen mga kapatid? Para pagdating ng ating big day, 10 years. It is the milestone of our service sa Panginoon na ipapakita natin, ang lahat ng mga kapatid tumulong mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamatanda. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabihin na sa katabi, salamat kapatid. In advance. Amen kapatid? Amen. Last verse na po. Philippians 2, verse 1 to 5. Pwede po ba tayong tumayo? Everybody? Philippians 2, 1 to 5. Everybody, does your life in Christ give you strength? Sagutin nyo. Yung bang buhay nyo kay Kristo, nagpapalakas sa inyo? Yes. Does His love comfort you? Amen? Do we share together in spirit? Parehas ba tayo ng pananampalataya? Naniniwala ba tayo sa salita ng Diyos? Yes. Do you have mercy and kindness? Gracia. Yes. Ano ba bang sagot nyo? Yes. Now, verse 2, sabi ni Pablo, if so, make me very happy. Pasayahin nyo pa ako by having, look at that, same thoughts, sharing same love, and having one mind and purpose. Sabi ni Pablo, maging isa kayo. No? Have the same sa lahat. Meron ka, meron din siya. Wala ka, wala rin siya. Amen mga kapatid? Amen po ba? Verse 3, when you do things, do not let selfishness or pride be your guide. Huwag magyayabang, huwag magmamalaki. Instead, everybody, be humble and give more honor to others than to yourselves. Verse 4, last verse, do not be interested only in your own life, but be interested in the lives of others. Verse 5,
in your lives, you must think and act like Christ Jesus. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Sa iyong buhay, sa iyong pag-iisip, sa iyong ginagawa, dapat ikaw ay maging kamukha ni Kristo. Marked by His own love. Agape kind of love. Amen mga kapatid? It's not what we do that defines who we are. It's who we are that defines what we do. Amen mga kapatid? Hindi ka gumagawa ng mabuti kasi Christian ka. Christian ka, kaya ka gumagawa ng mabuti. Kinaya, amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. May natutunan po ba tayo mga kapatid? Ano po ang ating Macarius Challenge? Or let's go back to that. Let's have a quick recap. What is the life of Christ? Number 1, the life of the church is founded on Christ. Number 2, the life of the church is anchored in His Word. And lastly, number 3, the life of the church is marked by His love. Ano ang ating Macarius Challenge? Everybody, live for Christ and love His church. Kayo ba ihandang mabuhay para kay Kristo? Mahal niyo ba ang church na ito? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us pray. Come on, let's pray. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga kapatid kong narito na nagmamahal sa iyo at sa iyong iglesia. Panginoon, marapat lang naman na mahalin namin ang church na ito. Kasi hindi lang basta perang pinambili mo rito. Ito'y binili mo ng iyong dugo, ng iyong sariling buhay. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo na walang gusto na gawin ito. Kaya Lord, thank you so much. Because of the cross, the church has been birthed. Ipinanganak ito at ngayon, mula nung early church hanggang sa panahon ito, ito na po yung extension. Panginoon, salamat sa mga nangaral noon sapagkat nakarating ang iyong mensahe dito sa Pampanga, sa Pilipinas. Panginoon, salamat sapagkat may mga nanindigan noon na mga Kristiyano na sila'y nanindigan na manampalataya at maglingkod kay Kristo. Kaya kami ngayon ay may kaligtasan. So Lord, bilang ganti, Lord, gamitin mo rin kami na hindi lang kami ang maligtas, kundi yung aming kaibigan, best friend, kapamilya, mga kapatid namin, or even our parents na hindi pa nadadala, ay makakilala din kay Kristo. Gamitin mo kami, Panginoon. Sapagkat sabi mo sa pangako kanina, you and your children and those who will be called ay maliligtas. Sapagkat ito yung regalo mo sa amin. Hindi namin kailangan paghirapan. All we have to do is have faith in Jesus. Panginoon, salamat po. Sapagkat naniniwala kami na sa araw na ito ay nangusap ka sa puso ng bawat isa. At mga kapatid, ako'y nagbabakasakali na sa oras na ito, may isang tao na nais niyang ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at maging anak ng Diyos at maging kapatid sa iglesyang ito. Kung ito ang gusto mo, kapatid, sumabay ka sa maiksing panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, pinupuri kita, pinapasalamatan sa araw na ito. Panginoon, salamat po sapagkat dinala mo ako sa church na ito. Panginoon, salamat po sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking kasalanan mula nang ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Tinatanggap kita bilang Panginoon, aking tagapagligtas. Panginoong Hesus, mangusap ka sa aking puso. Banal na Espiritu, gabayan mo po ako sa paglakad ko sa mundong ito. Ama naming Diyos, salamat po sa mayamang pagmamahal at pag-ibig mo sa akin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name. Amen. Ako na lamang po mananalangin, Panginoon, sa kapatid namin na tumanggap sa iyo. Sabi mo, John 1:12, ang sinumang naniwala, sumampalataya kay Kristo, binigyan mo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapatid na namin siya kay Kristo. Kaya Lord, continue to speak in his heart, in her heart, na siya po'y maging part ng church na ito and that she will have participation in this church.
that we will serve together, we will worship together, we will praise your name together, we will eat together, have fellowship together, magkakasama kami sapagkat kami magkakapatid kay Kristo. Salamat po, Ama, sapagkat hindi naman 3,000 na idagdag, pero natutuwa na kami, isang kaluluwa lang ay naidagdag mo sa pamilyang ito. Libo-libong anghel na ang nagkakatuwaan sa langit. And we're so happy for that, Lord. Thank you for that added soul at marami pang mga kaluluwa ang idadadag mo sa iglesyang ito. Salamat po, Ama. Maingat naming binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Are you blessed? Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, live for Christ and love His church. To God be all the glory. Tayo po mga kaupo at dadako tayo sa ating grace giving.